The problem that eventually cropped up with the Cavite Katipunan was that they had two factions. One was the Magdiwang. Well, that was controlled by, headed by Mariano Alvarez. Okay? And the second one, of course, was the Magdalo, headed by Baldomero Aguinaldo, the cousin of Emilio. No? But even though Baldomero headed the Magdalo, it was Emilio Aguinaldo was the recognized leader, the leader for the entire thing. No? The problem was you have two factions in one single province, kanya-kanyang teritoryo. So, when you have now two organizations in one single province that became victorious, each and every one now will become one his own territory. The only disadvantage that they had was that the Magdiwang in Cavite were located in the different towns that were on the mountainside. But however, the towns owned by the Magdalo, the ones occupied by the Magdalo, were either on the boundaries of the province or near the seaside. So what happens now? When the Spanish attacked, ang unang natatamaan were the Magdalo people. It caused quite a lot of problems now because the Magdiwang doesn't want to help. Eh, teritoryo nyo yan, yan ang ginusto nyo. No? Kaya sa inyo na lang yan. No? The only way that they could find a solution for this, no, was to go to the recognized leader and let him referee over our differences. This was suggested, of course, by both the Magdiwang and the Magdalo, which they agreed to. Let Bonifacio come to Cavite, let him referee over us, let him decide whatever decision that he has, we will agree to. So they called Bonifacio. No, they had a messenger sent to Bonifacio, who was hiding in Rizal province. He was hiding in Morong. He goes now to Cavite. Okay? He was met, of course, he was well respected, no? December 1896, 3 buwan bago ang pagpupulong sa Tejeros. Nagtungo na sa Cavite si Andres Bonifacio, kasama ang kanyang mga kapatid, asawang si Gregoria de Jesus, at mga miyembro ng Magdiwang. Ayon kay Xiao Chua, dito raw mas nangibabaw ang pagkakaiba sa pamumuno ni Bonifacio at Aguinaldo. Pagkasama namang lumaban ng Magdiwang at Magdalo, sa totoo lang. Pero marami pang mayroon pang isa pang kailangang layer na makita dito na hindi masyadong nadidiscuss. No? And what is this? Si Andres Bonifacio, when he was in Cavite, alam naman natin na si Andres Bonifacio, pambansa na siyang mag-isip. Hindi siya nag-iisip in a local way. So, ang nangyari dito, tandaan natin, bakit faithful yung mga tao ni Aguinaldo sa kanya? Because he was acting like a mayor of a town. Siya ay Gobernador Silio, kapitan ng bayan ng Kawit. So, ang tao niya, basically, inaalagaan niya. So, ibig sabihin nun, kung may mga hindi pagsunod, hindi siya masyadong nade-negotiate, no? Eh si Andres Bonifacio, pag hindi ka sumunod, tanggal ka. Eh nakita niya merong isang Caviteño na tinanggal ko na yan, bakit pa nandito yan? Sabi ni Bonifacio. So una pa lang sampa niya sa Cavite, nagkakainitan na. And then, of course, the other thing was, kasi sabi nga ng mga historian, single-minded man si Andres Bonifacio. Kung ano yung naiisip niya, yun yung talagang gusto niya. So one problem was, tandaan natin yung mga Caviteño, religious people. Na, the paradox of Caviteños is, alam natin na they're very strong people. Alam nyo naman na dyan nagkakaroon ng mga maraming election-related violence. No? Pero, they were also deeply religious. Deeply religious. Ang nangyari dyan, Aguinaldo, alam natin, yung Magdalo came from St. Mary Magdalene yan. Now, what happened was, Andres Bonifacio, meron silang nahuling mga praile ng Cavite. Isa na dyan si Antonio Piernavieja, isang praile na dating taga Bulacan. And this guy, siya yung pumatay o yung sakristan niya yung pumatay ng isang bata na yun ang naging inspirasyon ni Rizal dun sa kwento ni Crispin sa Noli Me Tangere. So, notorious itong praile na ito na si Antonio Piernavieja. So, napunta siya sa Cavite, doon siya nabutan ng revolusyon, nahuli siya ni Bonifacio. Ang ginawa ni Bonifacio,
ay pinatay niya itong mga praile na ito o pinapatay niya. No? Pinapatay niya sa Maragondon, Cavite. So yun, si Telesforo Canseco, a Caviteño, recorded that that is one of the reason why some Caviteños, especially the rich people, did not like Bonifacio because of what he did to the priests. Why was Bonifacio in Cavite so early? Because we know that he was in Tejeros to help patch things up between that Magdiwang and Magdalo, no? But back in November, may hidwaan na ba itong dalawang faction? May Yes. or may ibang dahilan kung bakit siya naandun sa Cavite? So, yes, actually, yun na yung konteksto talaga, yung hidwaan. So, November pa lang, nandun na siya. The sources cannot tell us why he stayed so long. But I guess he was really concerned with the Cavite affairs or he really trusted yung iniwan niya doon sa Haring Bayang Katagalugan, doon sa tinatawag na Sangguniang Bayan ng Hilagaan, who are, of course, Julio Nakpil and Emilio Jacinto. Dahil si Bonifacio ang kinikilala pa rin supremo ng Katipunan, buong akala niya ay mananalo siya sa halalan. So he actually fought side by side with Yes. people who eventually became his enemies, no? Yes. And yun na nga papasukin na nga natin, no? So going to the Tejeros Convention, people always depict it na parang it was a battle against Magdiwang and Magdalo. But for some strange reason, and I will tell you this, even if I am a Bonifacio advocate, ang nangyari dito parang at some point, these two already were coalescing. Yan yung context ng Tejeros Convention. Apparently, it was a Magdiwang guy, Severino de las Alas, who suggested na dapat magpa-eleksyon na tayo. No? Magpa-eleksyon na tayo. Bakit? What is the need? May have a government. The Katipunan government, the Haring Bayang Katagalugan of Bonifacio was a government. Ang sinasabi ni Severino de las Alas, hindi lahat ng Katipunan, at Magdiwang ito, Magdiwang siya, hindi lahat ng members ng revolution sa Cavite ay Katipunan. Yun ay sinasabi natin. Kasi nga they discarded the Katipunan method. At that premise, parang Andres Bonifacio agreed to an election thinking that he will still win. Sabi ko nga kung ako si Bonifacio, dapat ginit ko, may pamahalaan tayo. Tapos ito pa yung nangyari. This is an election to overhaul the Katipunan hierarchy, Haring Bayang Katagalugan. Bakit hindi in-invite yung ibang chapter? Bakit hindi pumunta si Jacinto from Pantayanin? Bakit hindi sila invited? Bakit itong Cavite lang yung invited? So parang paradox sa akin yun. Hindi ko maintindihan bakit pumayag si Bonifacio. Unless he was thinking, hindi talaga siya tagilid. Di ba may mga taga Batangas din nandun? Nandun Yes. si Miguel Malvar, di ba? Well, yes, because they already joined the forces in Cavite. Si Rillo, taga Batangas yun, yung nagsabi na ituloy yung convention kahit na umalis si Bonifacio. I will not discount the fact that there are other chapters. Pero nagtataka ako, bakit walang representative yung mga tao ni Bonifacio? Di ba? Yun yung ano doon. Unless yun na nga, he was really thinking that he would win. If you're going to look at the sources, that is what it seems to be. No? Kampante siya na susuportahan pa rin siya. Of course, what he did not know was what is already the brewing thinking about him among Caviteños, especially the Caviteño elite.